What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Noong 2055, isang kumpanya ang gumagamit ng paglalakbay sa oras upang magalok ng time safari kung saan maaaring bumalik ang mga tao sa panahong prehistoriko upang manghuli ng mga dinosaur. Upang maiwasang mabago ang kasaysayan, sinisiguro ng kumpanya na ang mga kliyente ay mananatili lamang sa isang artipisyal na daan upang wala silang matapakan. Taning mga partikular na dinosaur lamang ang pinapayagang patayin, yaong mga mamamatay din sana dahil sa natural na dahilan at bawal magdala ng kahit ano pabalik sa kasalukuyan. Ang mga kliyente sa araw na iyon ay isang lalaking nasa gitnang edad at ang kanyang anak na babae. Ginagabayan sila ni Dr. Travis kasama ang ilang empleyado ng kumpanya. Lahat sila ay may suot na espesyal na kasuotan para sa pangangaso na sumusukat sa kanilang vital signs at may mga kamera upang ma-record ang buong karanasan. Pagdating sa tamang lugar, pinaghintay sila ni Travis at pinaalalahanan na hindi puputok ang kanilang mga baril hanggat hindi pa niya pinapaputok ang kanya. Bigla nilang narinig ang isang malakas na ungol at yumanig ang lupa dahil sa yabag ng isang dambuhalang dinosaur. Tumakbo ang halimaw patungo sa grupo, binabagsak ang lahat ng punong madaanan nito. Takot na takot ang mga kliyente at gusto nang bumaril, ngunit pinaghintay pa rin sila ni Travis hanggang sa sapat na lapit ng dinosaur. Sa huling sandali, sabay-sabay silang bumaril at mabilis na napatay ang halimaw na unti-unting lumubog sa latian. Pagbalik nila sa kasalukuyan, ipinalabas ang recording ng munting pakikipagsapalaran sa isang after party na ini-host ng CEO ng kumpanya na si Charles. Gayunpaman, hindi dumalo si Travis sa party at nanatili sa kanyang laboratorio upang magtrabaho sa AI ng makina na tinatawag na Tammy. Hindi nagtagal, sinamahan siya ng empleyadong si Clay na miyembro rin ng Department of Temporal Regulation, isang ahensya ng gobyerno na nagbabantay kung sumusunod sa mga patakaran sa kaligtasan ang mga kumpanyang naglalakbay sa oras. Dumating si Charles upang pilitin si Travis na sumama sa party at gamitin ang kanyang mga salitang pang-agham upang humanga ang mga mayayamang bisita. Ibinigay rin sa mga kliyente ang kanilang mga souvenir, ang mga kasuotan at ang disc na may recording ng kanilang karanasan. Biglang sinugod ni Dr. Sonia ang party at nagsimulang wisikan ng lahat ng pulang alak, tinatawag itong dugo. Hinila siya ng seguridad palabas habang patuloy siyang sumisigaw tungkol sa mga panganib ng paglalakbay sa oras at kung paano sinisira ng kumpanya ang hinaharap. Sinundan siya ni Travis at nalamang si Sonia pala ang nakaimbento ng teknolohiyang paglalakbay sa oras, ngunit inagaw ni Charles ang patent sa pamamagitan ng kahina-hinalang kontrata sa pondo. Ipinilit ni Sonia na magdudulot ng kakilakilabot na mga bunga ang time safari at hindi niya maintindihan kung bakit sinusuportahan ito ni Travis. Dinala siya ni Travis sa isang laboratorio sa zoo at habang pinapagana ang isang hologram ng leon, ipinaliwanag niyang nagtatrabaho siya kay Charles upang pag-aralan ng DNA ng mga hayop na nawala na. Dahil bawal kumuha ng mga sample sa panahon ng pangangaso, gumagawa siya ng malayong pagbabasa ng DNA ng mga dinosaur, paunti-unti lamang ang nakukuha. Sa kalaunan, magkakaroon siya ng sapat na impormasyon upang buuin muli ang buong DNA chain at ibalik sa mundo ang mga hayop na nawala na. Dahil mga hayop lamang na mamamatay sanang natural ang pinapatay, naniniwala si Travis na hindi nito binabago ang kasaysayan. Ngunit iginiit ni Sonia na magdudulot lamang ito ng kaguluhan at maglalagay sa panganib ang hinaharap. Samantala, sa laboratorio ng kumpanya, may empleyadong na-distract at aksidenteng nahulog ang mga kartucho ng nagyeyelong likidong nitrogen na ginagamit silang bala. Nabasag ang lalagyan, ngunit ipinasok pa rin ito sa supply machine, hindi napansing tumatagas ang nitrogen sa baril ni Travis. Kinabukasan, sina Christian at Ted nag-sign up sa isang hunting trip at dinala sila ni Charles sa laboratorio. Ipinaliwanag ni Travis ang teknolohiya at nagkagulat si Charles nang sabihing si Sonia ang bumuo ng lahat nito. Pagkatapos, ipinakita sa mga kliyente kung paano gamitin ang mga baril na may bala ng nagyeyelong likidong nitrogen upang ito'y matunaw kalaunan. Bahagi ito ng mga patakaran. Wala silang dapat iiwan sa nakaraan at wala ring dapat dalhin sa kasalukuyan. Dapat silang manatili sa daan, walang lalampasin at walang babaguhin.
Binigyan ng mga kliyente ng espesyal na injeksyon at nang handa na ang lahat, pumasok sila sa makina at mahigpit na hiniwakan upang hindi makaligtaan ng particle beam ang kahit isang selula. Umiikot ang mga ilaw at sa loob lamang ng ilang segundo, napunta na sila sa nakaraan. Habang naglalakbay sa artipisyal na daan, nagulat si Ted sa isang bagay sa mga palupsog at sinubukang bumaril, ngulit hindi pa gumagana ang baril. Isang maliit na paru-paro lamang ito pala na agad lumipad palayo. Pinagalitan siya ng mga empleyado at pinaalalahanan na dahil sa mga tulad niya kaya naka-off ang mga baril. Pagdating sa tamang lugar, mabilis na lumitaw ang dinosaur, ngunit biglang pumalya ang baril ni Travis at dahil dito, hindi rin gumana ang ibang baril. Kinuha ni Marcos ang baril ni Travis at sinubukang ayusin, ngunit kailangan niya ng kaunting oras. Kinuha ni Travis ang kanyang flashlight at inakit ang atensyon ng dinosaur. Pagkatapos ay tumakbo siya sa daan upang sundan siya ng halimaw habang sinisigawan ng iba na magtago. Tumakbo ang mga kliyente habang tinatangkang kagatin ng dinosaur ang Travis na muntik nang maabot, ngulit nakaiwas sa huling sandali. Sumigaw din si Jenny at muntik na rin siyang kainin ng dinosaur, ngulit ginamit muli ni Travis ang flashlight upang ilayo ito sa kanya. Sa sandaling ito, natapos ni Marcos ang pag-aayos ng baril at inihagis ito kay Travis. Ibinagsak ni Travis ang flashlight at ginamit ang baril upang patayin ang dinosaur sa ilang putok lamang. Gumulong ang flashlight pababa sa daan at muntik nang mahulog, ngilit nasalo ito ni Jenny sa tamang oras. Pagkatapos, nagtipon muli ang lahat at kinumpirmang walang nilabag na patakaran, kaya maaari na silang umalis. Walang napansing bakas ng putik na paa sa daan. Pagbalik sa kasalukuyan, galit na galit ang mga kliyente at nagbanta na kakasuhan si Charles na sinubukan silang pakalmalin sa pamamagitan ng matatamis na salita. Halip na isang plinadong pangangaso, nakaranas na sina Ted at Christian ng tunay na mapanganib na sitwasyon, dahilan kung bakit mas naging cool sila kaysa sa lahat ng naunang kliyente. Kumalma sina Ted at tinanggap ang inumin. Sa labas, isang kakaibang bugso ng hangin ang dumaan sa lungsod at sandaling mawalan ng kuryente. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Travis at napansing mas mainit kaysa karaniwan. Kinabukasan, mas lalo pang tumaas ang temperatura at inireport sa balita ang napakaraming patay na isda sa mga baybayin. Natuklasan ng mga sayantista na mataas din ang level ng UV at napansin ni Travis na biglang namulaklak ang kanyang halaman sa bahay. Papunta sa trabaho, nakita ni Travis ang isang puluton na nakatingin sa isang pader dahil sa halamang pumutok dito gamit ang misteryosong lakas. Makalipas ang ilang sandali, muli nilang dinadala ang mga bagong kliyente sa nakaraan. Sa kanilang pagkagulat, patay pa rin ang dinosaur sa mismong lugar kung saan nila ito iniwan. Biglang sumabog ang bulkan sa malayo at nagsimulang tumakbo ang lahat pabalik sa portal. Tumalon sina Travis at Jenny sa loob bago sila tamaan ng abo. Pagbalik, pinag-usapan nila ang nangyari at inakalang 5 minutong nagkamali si Tommy sa entry point, ngunit iginiit ni Tommy na tama ang coordinates na ipinadala niya. Inanunsyo ni Clay na isasara ang facility hanggang matapos ang investigasyon at irereport niya ito sa gobyerno. Hindi pinansin ang mga pagtatangka ni Charles na manipulahin siya. Nagtagal, isinara si Tommy at napuno ng mga ahente ang buong laboratorio. Sigurado si Travis na may ginawang mali sa nakaraang biyahe, ngulit hindi siya sineryoso ni Charles. Umalis si Charles sakay sa isang taxi, ngulit naputol ang biyahe nang bumukas ang butas sa gitna ng kalsada. May isa pang sasakyan na nahulog muna dito at sinubukang umiwas ng taxi ni Travis, ngulit bumangga ito sa mga mesa ng kafe. Mabuti na lang kung nakaiwas agad ang mga tao. Ayos din naman si Travis kaya nilapitan niya ang butas at natuklasan na sanhi ito ng mabilis na pagtubo ng halaman. Pagkatapos, pumunta siya sa gusali ni Sonia at nakitang may halaman din sa mga pintuang sinakupan. Pagdating sa kanyang apartment, nadatnan siya ng mga kapitbahay na nagpro-protesta dahil sa mga halamang pumapasok sa kanilang mga tirahan at sinisisi si Sonia. Isang galit na Sonia ang nagbukas ng bintana ng pinto at tinakot silang nagdalang baril upang paalisin. Sinubukan siyang kausapin ni Travis, ngulit hindi siya pinangsin. Sa kanyang pag-alis, napansin niya ang delivery service ng mga gamit sa hardin, kaya kinuha niya ang order ni Sonia at nagkunwaring delivery worker upang makapasok. Puno ng halaman ng apartment ni Sonia, ngulit wala namang mukhang kakaiba sa mga ito. Sa wakas, nakilala siya ni Sonia at sinabing inaasahan na niya ang kanyang pagdating. Dinala siya ni Travis sa itaas at pinasilip sa bintana. Laking gulat ni Travis nang makitang uri ng transparent na alon na tumatama sa buong lungsod na pinatalbo siya pababa sa mas mababang palapag. Tinawag ni Sonia itong time wave.
Bigla nilang narinig sigawan at nang buksan ang pinto, nakita nilang kapitbahay na natatakpan ng mga insekto na kumakalat na rin sa pasilyo. Tumakbo pabalik na loob sina Travis at Sonia, ngulit mas marami pang mga insekto ang nandoon. Umakyat ang mga insekto sa katawan ni Sonia, kaya habang inaalis niya ito, inihagis ni Travis ang sako ng pataba sa sahig upang may matapakan siya. Pagkatapos, binasag ni Travis isang tubo at nagsimulang magbomba ng water sa sahig upang makagawa ng daan sa gitna ng mga insekto. Tumalsik ang tubig sa tangkes ng oxygen at nagdulot ng kislap, kaya tumakbo labas sina Travis at Sonia at tumalon sa gusali upang makatakas, ilang sandali bago sumabog ang mga tangkes at wasakin ang buong apartment. Nakaligtas sina Travis at Sonia sa pagbagsak matapos silang bumagsak sa isang napakalaking puno sa labas ng gusali ni Sonia na wala roon dati. Nang tumingin sila sa paligid, natuklasan nilang wasak na ang buong lungsod. Ipinaliwanag ni Sonia na ang pagbabago ng kahit isang bagay sa nakaraan ay hindi agad naaapektuhan ang hinaharap. Unti-unting nangyayari ang mga pagbabago sa pamamagitan ng tinatawag na ripple effect. Nagsimula ito sa lungsod na iyon, ngunit sa kalaunan ay aabot ito sa buong planeta. Ang mga halaman ang unang nagbabago, susundan ng mga hayop at huling maaapektuhan ang mga tao. Maaaring simpleng pagbabago lamang ito, tulad ng pagkakaroon ng dagdag na mata o mas malala, gaya ng tuluyang pagkalipol. Pagkatapos nito, nagtungo sina Travis at Sonia sa kumpanya na may malinaw na plano. Nais nilang bumalik sa nakaraan, sa mismong sandaling inarkila ni na Christian at Ted ang pangangaso upang maiwasan ng anumang pagkakamali. Sa una ay hindi pumayag si Clay, mulit nagbago ang isip niya nang paalalahanan siya ni Charles na kung hindi nila ito maaayos, damay rin siya sa pagbagsak. Muling pinaandar si Tammy at sinubukan ni Sonia na bawasan ng anumang posibleng error bago sumakay si Travis ng mag-isa. Sa kanyang pagkagulat, hindi siya napunta sa panahon ng mga dinosaurs. Sa halip, napadpad siya sa isang disyerto kung saang muntik na siyang masagasaan ng isang grupo ng mga katutubong Amerikano na sakay ng mga kabayo. Humiga siya sa lupa upang makaiwas sa mga paa ng kabayo at nang mawala ang alikabok, napagtanto niyang tumatakas pala ang mga ito mula sa isang time wave. Agad siyang tumawid pabalik sa portal upang bumalik sa kasalukuyan at balaan ang lahat tungkol sa time wave, ngulit huli na ang lahat. Tinamaan ng alon ang laboratorio, itinapon ang lahat, winasak ang karamihan sa mga makina, at pinatay ang kuryente. Sa kabutihang palad, walang nasaktan at meron silang backup generator. Ngayon ay nakita nilang sinakop na ng mga halaman ang buong laboratorio at nang silipin nila sa labas, ganun din ang buong lungsod. Napagtanto ni Sonia na hindi kayang tumalon ng kanyang makina sa loob ng time wave, kaya hindi nakabalik si Travis sa panahong Jurassic. Lumilikha ang alon ng sunod-sunod na mga singsing sa paligid ng bawat panahon at nasa labas sila ng mga iyon. Habang sinusubukan ni Sonia na baguhin si Tammy, paulit-ulit namang pinanood ng grupo ang recording ng huling pangangaso mula sa iba't ibang anggulo, mulit wala silang makitang mali. Makalipas ang ilang oras, natuklasan ni Marcos ang pagkakamali. Bumalik sila na mas mabigat ng 1.3 grams kaysa noong umalis. Ibig sabihin ay may nagdala ng isang bagay mula sa nakaraan. Hindi ito dapat mangyari dahil may biofilter ang time machine na dapat nakakakita nito. Wala nang nagawa si Charles kundi aminin na matagal na niyang pinatay ang biofilter upang makatipid sa kuryente. Sinabi ni Clay na hindi niya ito alam, ngunit ipinakita ng reaksyon ni Charles na nagsisinungaling. Sinuri ng lahat ang kagamitan, ngunit walang nakita, kaya malinaw na nasa mga suits ng mga kliyente ang bagay na iyon. Matapos ang mahabang pag-aal, nakabuo si Sonia ng posibleng solusyon. Ipapadala niya si Travis sa 1 taon bago naganap ang pagkakamali, bago pa umiiral ang mga alon, upang mailunsad siya patungo sa tamang sandali ng walang sagabal. Gugugol ng halos lahat ng enerhiya ni Travis,
kaya may halos 20 seconds lamang siya upang ayusin ang lahat. Upang hindi masayang ang oras, kailangan muna nilang alamin kung ano talaga ang nangyari. Naghanda ang grupo para hanapin ang mga kliyente. Ipinaalala ni Sonia na ang mga halaman at hayop ay milyong-milyong taon nang nag-e-evolve ng magkakaiba, kaya dapat silang mag-ingat sa mga nilalang tulad ng mga evolved na dinosaurs. Umalis sila ng kalagitnaan ng gabi at tumawid sa parke nang bigla nilang marinig na ingay. May isang putok na pinakawalan, ngunit isa lamang itong nilalang na parang chameleon na agad tumakas. Pagkaraan nito ay narinig nila ng napakalaking ungal, kaya nagpatuloy sila. Sa loob ng parke ay nakita nilang malalaking sapot ng gagamba at kakaibang bakas ng paa. Habang naglalakad, muling umungal at biglang may baging na pumulupot kay Marcos. Tinusok siya ng maraming tinik bago siya binitawan. Naririnig na nila ang palapit na nilalang, kaya mabilis nilang inalis ang mga tinik at tinulungan si Marcos na makalayo. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa at napagtanto niyang may chemical na itinurok ang mga tinik. Isang baging din ang humablat sa barka ni Lucas, ngunit nabawi ni ito. Ilang sandali pa, bigla silang inatake ng isang reptile na baboon na tumalon kay Lucas at hinila siya palayo. Hinabol naman sila ni Travis at pinaputukan ng halimaw, ngunit walang epekto kundi lumala pa ang galit. Muling tumalon ang baboon upang umatake, ngunit ngayon ay lantad ang mahinang bahagi at doon siya pinaputukan ni Travis hanggang mamatay. Sa kasamaang palad, ang ungal nito ay nakaakit pa ng mas maraming baboon, kaya tumakbo sina Travis at Lucas pabalik sa grupo. Habang tumatakbo, patuloy nilang sinisipay kung saan-saan tama para bawasan ang kalaban. Halos hindi na makagalaw si Marcos at sinabi sa iba na iwan na siya upang magsilbing pang-akit. Pagkaalis ng grupo, patuloy ni Marcos na pinaputukan ang mga baboon para sa kanya mag-focus. Dahil sa lason ng tinik, nagsimula siyang maghalusinasyon at makita ang mga mahal niya sa buhay. Namatay siya na may ngiti sa mukha habang kinakain siya ng mga baboon. Kalaunan ay nakarating sina Travis at Jenny sa gusali ni Ted, kung saan nakita nila isang ama at anak na palihim na lumalabas upang maghanap ng pagkain. Hindi nagtagal ay inatake rin sila ng mga baboon. Agad pumasok si Travis at pinatay ang unang baboon mula sa pagbaril sa mahinang bahagi. Sinubukan niyang barilin ang pangalawa, ngunit tumakas ito sa dilim. Pumasok ang grupo sa gusali at sinimulan ang paghahanap. May mga halaman at mga refugees sa bawat sulok. Natuklasan nila si Ted na nakikitalo sa isang kapitbahay dahil sa apoy na sinindihan niya sa silid. Ipinagigil naman ni Ted na hindi siya lumihas sa daan. Kinuha nila ang suit ni Ted at sinuri ng mabuti, ngulit walang nakita, kaya kinailangan nilang hanapin si Christian. Ipinaliwanag ni Ted na pinalayas ng kanyang asawa si Christian at ngayon ay nakatira na lang sa kanyang office downtown. Upang makarating doon, nagpasya ang grupo na nakawin ng sasakyan sa parada. May isang nilalang na muntik nang lumapit sa kotse, ngunit nakaiwas sila at nakarating sa kinaroroonan ni Christian. Umakyat sina Sonia at Travis upang hanapin ang kliyente, habang nananatili sina Lucas at Jenny para bantayan ang sasakyan. Sa hagdanan, napansin nila ang mga makamandang na baging at maraming bangkay na tila nabaliw dahil sa lason at nagpatayan. Biglang may isang matandang lalaki na tumalon at sinubukan silang barilin, ngunit wala na siyang bala at tumakas. Binuksan ni Travis ang isang pinto gamit ang baril at nakita nila si Christian na agad nagpaputok. Nagtago sina Travis at Sonia hanggang huminto siya at nang lumapit sila ay napagtanto nilang nahawaan na rin siya. Nang tinanong nila si Christian tungkol sa suit, muling nagwala si Christian at nagpaputok sa paligid, pinatay ang isang kapitbahay sa pasilyo. Palihim na lumapit si Travis hanggang maisukol niya si Christian na sa takot ay pinasyang wakasan ang sariling buhay. Sa huli, natuklasan nila ang dahilan ng lahat. Natapakan ni Christian ang isang paru-paro at dumikit ang katawan nito sa boots niya.
Mabilis na bumalik sina Travis at Sonia sa parada, kung saan nagpapaputok sina Jenny at Lucas upang itaboy ang mga malalaking lumilipad na nilalang. Nang paalis na ang grupo sakay ng kotse, sinundan sila ng mga hayop at nabasag pa ang likurang salamin. Ginamit nina Jenny at Lucas ang butas upang magpaputok at pati sa roob din ay binaril nila. May ilang hayop na bumagsak, ngunit may isa na nakabasag ng roob at dinapot ni Lucas, dinala siya upang kaninin. Nawawalan na ng pag-asa ang grupo, ngunit biglang tumama ang time wave sa lugar at itinapon ng kotse paintrop sa harap ng gusali ng kumpanya. Walang nasaktan at nagtungo ang tatlo sa laboratorio na puno ng halaman at walang kuryente. Baha ang sahig at patay na si Charles. Hindi kayang tumakay si Sonia nang walang kuryente, ngunit kinuha niya ang hard drive ni Tammy at sinabi niyang may portal pa siya sa dati niyang laboratorio sa university. Hinahanap ni Travis ang kanyang suit sa mga lockers at natuklasan niya si Clay na nagtatago sa mga baboon na natutulog sa kisame. Tumanggi si Clay na sumama, ngunit nang alis ang grupo ay nagbago ang isip niya at sinubukang sundan sila. Sa kasamaang palad, narinig ng mga baboon ang kanyang kalampas at agad siyang pinalibutan. Samantala, pumasok ang tatlo sa stasyon ng subway at naglakad sa binahang rails. Hindi napapansin ang nilalang na sumusunod sa kanila. Nakakita sila ng bumagsak na tren at pumasok upang makatawid, ngulit nakalok ang pinto. Bago pa sila makabalik, bumagsak ang kisame at naipit sila sa loob. Habang patuloy na tumataas ang tubig, binasag mang isang nilalang na nabubuhay sa tubig ang bintana at hinila si Jenny palabas. Nagsimulang bahain ang loob, kaya huminga ng malalim sina Sonia at Travis at sumisid. Binira ni Travis ang isang bintana at pumasok ang nilalang, kaya lumangoy palabas si Sonia habang nagpapaputok si Travis. Naubusan siya ng bala, kaya ginamit niya ang kutsilyo at sinaksak ang mata ng nilalang. Nang subukan niyang lumabas, hinawakan siya nito sa mga binti at hinihila papunta sa bibig. Mabuti na lamang at muling bumagsak ang kisame at nadaganan ang halimaw na ikinamatay nito. Walang malay na lumutang si Travis hanggang sa iligtas siya ni Sonia at dalhin sa ibabaw. Nagulat sila nang makita muli ang nilalang, ngunit bangkay lamang pala ito. Nakalabas sila ng istasyon at nakarating sa universidad, kung saan puno ng mga babul ang hardin. Mabilis silang pumasok at isinara ang lahat ng pinto habang umaakyat ang mga babun sa gusali. Sa laboratorio, pinaandar nila si Tammy gamit ang backup generator habang patuloy na kumakabog ang mga babun sa pinto. Pumasok si Travis sa time machine at ipinadala siya ni Sonia pabalik kasabay ng huling alon na tumama sa lungsod at nagbago sa kanya bilang isang kakaibang nilalang. Gumana ang slingshot maneuver at mabilis na naitapon si Travis mula sa isang panahon patungo sa iba, iniiwasan ng mga alon. Natagpuan niya ang sandaling nagkakagulo ang kanyang grupo at sinabihan si Jenny na patay ang biofilter at walang dapat humawak sa recording maliban sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya at dumula sa daan upang hilahin si Christian bago nito matapakan ang paru-paro. Sumigaw si Christian habang nakikitang naglalaho si Travis, hudyat na naitama na ang timeline. Pagkatapos, sinabi ni Jenny kay Clay na buksan ang biofilter at pinanood nilang lumipad palayo ang paru-paro. Pagbalik sa kasalukuyan, ibinigay ni Jenny ang recording kay Travis at ipinaliwanag ang nangyari. Isang litong Travis ang umalis sa trabaho at ipinakitang normal ang lungsod. Pumunta siya sa bahay ni Sonia at ibinigay ang disk upang tuluyan niyang mapabagsak ang kumpanya gamit ang sapat na ebidensya. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mga ganitong video. Salamat sa pananood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!